Sa puso ng talampas ng Iran, sa pagitan ng ikalawa at unang milenyo bago si Kristo, lumitaw ang isang sistema ng pag-iisip na ayon sa anumang kilalang modelo ng kasaysayan ay hindi dapat umiral sa ganoong anyo at sa ganoong panahon. Hindi dahil sa sining o arkitektura, kundi sa mas mahalagang bagay, ang antas ng abstraksyon ng kanilang kaalaman. Matatagpuan dito ang sistemang tumatalakay sa mga di-personal na batas ng kosmos, individual na pananagutan, at malay na pagpili sa katotohanan o kasinungalingan, mga konseptong lumitaw lang kalaunan. Ang tanong ay hindi kung maunlad ang sinaunang Iran, kundi bakit taglay nito ang kaalamang hindi tugma sa panahon nito. Dito pumapasok ang problema dahil hindi sinabi ng sibilisasyong ito na natuklasan nila ang mga ideyang ito, kundi natanggap lang nila. Ituro mo sa akin, O Ahura, ang mga bagay na itinakda mula pa sa simula upang aking maunawaan at maipahayag ito ng ayon sa katotohanan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang isang dokumentadong historikal na anomalya na nagbabago sa ating kwento tungkol sa pinagmulan ng kaalaman ng tao. Pero bago tayo pumasok sa pinakaubod ng investigasyong ito, gaya ng lagi naming ginagawa, iniimbitahan namin kayong mag-subscribe sa channel para suportahan ang aming trabaho at para hindi ninyo mamiss ang mga susunod na talakayan. Pag pinag-uusapan ang sinaunang Iran, kadalasan ang naiisip ng mga tao ay ang Imperyong Persiano, isang kilalang makasaysayang entidad na opisyal na nagsimula noong ika-6 na siglo BCE, kasabay ng pag-angat ni Ciro na Dakila. Isang napakalawak, organisadong imperyo na kayang pamahalaan ang malalaking teritoryo, may batas, kalsada, sistema ng buwis, at modernong pananaw sa politika. Malinaw dito ang kasaysayan. Ang Imperyong Persiano ay hindi biglang lumitaw o nagsimula sa isang walang laman na lugar at hindi rin basta-basta nabuo ang sarili nitong kultura. Nakasalalay ito sa mas matatandang ideya, mga pagpapahalaga, at pananaw sa mundo na minana at inayos ng imperyo. Dito nagsimula ang problema dahil kapag sinubukan nating tukuyin ang umiiral bago ang Imperyong Persiano sa talampas ng Iran, hindi natin natatagpuan ang inaasahan. Tipikal ang larawan ng sinaunang mundo. Lokal na kulto, gawi sa kalikasan, mga Diyos ng tribo at pira-pirasong relihiyon. Dito nagsisimula ang problema. Kapag nabuo na ang Imperyong Persiano, dala nito ang isang buo, abstrakto, at may kamalayang pananaw sa mundo. Hindi kaisipang binubuo pa lamang, isang ideya ng kosmikong kaayusan, individual na pananagutan at pagpili sa katotohanan o kasinungalingan. Hindi isinilang noon kundi tinanggap bilang pundasyon, bilang umiiral na mula pa dati. At sa puntong ito lumilitaw ang isang pangalan na hanggang ngayon ay mahirap pa ring tukuyin ng eksakto. Zoroastro. Hindi siya tagapagtatag o direktang konektado sa kapangyarihan ng Imperyong Persiano, kundi bilang sanggunian sa mas matandang tradisyon na kinikilala ng imperyo bilang may autoridad. Isang tradisyon na hindi nagsimula sa panahon ng pagpapalawak ng imperyo, kundi mas nauna pa kaysa sa imperyo mismo. Napapansin natin ang malinaw na kaibahan ng dating kalagayan at nang biglang naging pundasyon ng isa sa pinakamalalaking sibilisasyon sa kasaysayan. Kung gusto nating maunawaan ang pinagmulan ng pagkakaibang iyon, hindi tayo dapat magsimula sa mga ideya, kundi sa katauhan na inuugnay sa kaalaman. Hindi tiyak ang eksaktong panahon ni Zoroastro, ngunit malinaw ang saklaw. Ang mga pinakamaingat na palagay ay naglalagay sa kanya sa pagitan ng ika-6 at ika-12 siglo bago ang ating panahon. Ang iba, batay sa lingwistikong pagsusuri ng pinakamatandang tekstong kaugnay sa kanya, ay nagtutulak pa lalo sa mas naunang panahon. Sa madaling sabi, tinutukoy natin ang taong nauna o kasabay ng Imperyong Persiano, hindi bunga ng panahong imperyal. Ito ang unang tiyak na punto. Ang pangalawa ay mas mahalaga pa. Sa mga sinaunang tekstong Zoroastriano, si Zoroastro ay hindi siya lumilitaw bilang tagapagtatag ng kulto. Hindi nagtayo ng mga templo, hindi nagtakda ng mga komplikadong ritual, at hindi lumikha ng relihiyosong herarkiya. Sa mga gata, ang mga teksto na itinuturing na pinakamatandang bahagi ng tradisyon, wala tayong makikitang mga kwento ng mga himala o mga sobrenatural na pangyayari na layuning patunayan ang isang karismatikong autoridad. Si Zoroastro ay nagtuturo tungkol sa kaayusan, pagpili, pananagutan, katotohanan at kasinungalingan bilang objetibong kategorya. Hindi niya sinasabing siya ang lumikha o nakatuklas ng mga ito, kundi hindi tuwiran niyang sinasabi na natanggap lang niya ang mga ito. Hindi siya may akda kundi tagapamagitan.
na siyang pinakanakakagambalang objektibong elemento. Dito lumilitaw ang tanong, anong sibilisasyon ang may sentral na tauhang hindi lumilikha, nagtayo o nagpapasikat, kundi nagpapasalang? Isang sibilisasyon na, sa halip na ikwento ang pagsilang ng relihiyon, ay tila ikinukwento ang pag-iingat ng kaalaman. Makinig gamit ang tainga at unawain ang isipan, bawat isa para sa sarili bago dumating ang dakilang katuparan. May dalawang landas sa inyong harapan, ang katotohanan at kasinungalingan. Maging mulat sa pagpili dahil bawat isa ay may pananagutan sa sariling desisyon. Ang ideyang ito na ang kaalaman ay hindi nililikha kundi tinatanggap at inaalagaan, hindi lang sa mga teksto matatagpuan. Sa sinaunang Iran, ang pananaw na ito ay ginawang nakikita, inukit sa bato, at isinakatawan sa simbolikong wika. Sa mahahalagang monumento ng sinaunang Persya, tulad ng mga bas-relief ng Behistun at pader ng Persepolis, laging may laman sa ibabaw ng figura ng hari. Madalas makita ang Farabahar, isang lalaki sa may pakpak na disk, may hawak na singsing na simbolo ng ugnayan o pananagutan, hindi pag-aari. Hindi ito dekorasyon, kundi isang biswal na pahayag. Ang kapangyarihan at kaalaman ay hindi sariling pag-aari ng tao, kundi galing sa mas mataas na kaayusan na nauna sa kanya. Ganito nagiging haligi sa konsepto at sa biswal ng sibilisasyong Irani ang ideya ng tinanggap na kaalaman. Lahat ng nakita natin, ang kawalan ng primitibong yugto at figurang tagapasa ng kaalaman ay nagiging batayan ng sentral na konsepto ng pinakamatandang tradisyong Irani. Ang asa ay hindi isang Diyos, hindi ito isang Diyos na may personalidad, kalooban o karakter, at hindi rin siya isang moral na pamantayan sa karaniwang kahulugan ng salita. Ang asa ay inilalarawan bilang ang mismong kaayusan ng universo, isang impersonal na prinsipyo na nagre-regula sa pag-andar ng kosmos, na umiiral ng hiwalay sa tao, sa mga Diyos, at sa mga lipunang pantao. Ito ang itatanong ko sa iyo. Sabihin mo sa akin ang totoo, o Ahura. Sino ang nagtakda ng landas ng araw at ng mga bituin? Sino ang nagpapalaki at nagpapaliit sa buwan? Sino ang sumuporta sa lupa at humawak sa langit para hindi ito bumagsak? Nagtakda ng tubig at halaman at nagbigay hininga ng buhay sa hangin at ulap. Ito ang tanong ko sa iyo, o Pantas. Sino ang lumikha ng asa, ang kaayusang nagpapanatili sa mundo? Sa mga sinaunang relihiyon, ang kaayusan ng mundo ay halos palaging nakasalalay sa mga Diyos, sa kanilang balanse, sa kanilang mga alitan, sa kanilang mga kapritsyo. Nagbabago ang batas dahil nag-iiba ang mga Diyos. Paliwanag ng mga mito kung bakit hindi tiyak at laging naaapektuhan ng Diyos ang mundo. Sa mga Iranian, ang kaayusan ang nauuna sa lahat. Pati ang mga Diyos ay saklaw ng batas na ito. Wala ring kapangyarihang lumikha ang tao sa harap ng asa. Hindi niya ito maaaring baguhin. Hindi niya ito maaaring baluktutin, hindi niya ito maaaring iwasan. Maaari lang siyang gumawa ng tatlong bagay. Unawain ito, igalang ito, o labagin ito. Dito nangyayari ang kakaibang bagay noong panahong iyon. Hindi gumagana ang asa bilang sinaunang relihiyosong prinsipyo, kundi bilang pisikal na batas. Kaya nagkakaroon ng problema at dito nagsisimula ang anomalya. Noong panahong iyon, hindi pa dapat malinaw ang ideyang ito dahil nangangailangan ito ng malaking hakbang ng kaisipan. Isipin ang unibersong pinamumunuan ng impersonal na batas na di nakadepende sa tao o mito. Dito tayo dumarating sa bagong punto ng pagbabago. Kung titigil tayo sandali upang pagmasdan ang konseptong ito ng walang makabagong interpretasyon, may tanong na di maiiwasan. Paano nakabuo ang isang kultura noong panahon ng bronse ng ideyang ganoong kaabstrakto at halos katulad ng pananaw sa kosmos na hindi mitolohikal? Pinamumunuan ng mga objektibong batas, hindi ng kagustuhan ng mga Diyos. Kamangha-mangha kung paano tuluyang tumitigil ang modelong Irani sa pagiging kahawig ng isang relihiyon at nagsisimula ng umakto bilang isang teknikal na paglalarawan ng realidad. Kung ang asa ay isang impersonal na kaayusang nagre-regula sa kosmos, ang hindi maiiwasang resulta ay kahit ang mga Diyos ay hindi malayang kumilos labas sa batas na ito. Sa pinakamatandang teksto, malinaw na nakasulat ang ideyang ito, hindi lang ipinahihiwatig. Ayon sa asa na itatakda ang mga kilos, ayon sa asa na tutukoy ang mga bunga, ayon sa asa, bawat nilalang ay tumatanggap ng sariling kapalaran. Sa pinakamatandang tekstong Zoroastriano, wala ang mga katangian ng karamihan sa relihiyon noong panahon ng bronse.
Parang ang kapalaran ng tao ay nakadepende lang sa kilos niya ayon sa kaayusan. Kung ang kilos ay naaayon, nagbubunga ito ng isang resulta. Kung hindi, ibang resulta ang nagiging bunga. Ito ay simpleng ugnayan ng sanhi at bunga, hindi pabor o parusa mula sa Diyos. At sa puntong ito, nagiging hindi maiiwasan ang isang tanong. Sino ang nilalang na ito na may ganitong kaalaman at bakit niya naramdaman ang pangangailangang ituro ito sa tao? Bago subukang sagutin ang tanong na ito, kailangan muna nating umatras ng kaunti at itanong sa ating sarili kung ang kaso ng Iran ay talagang isang natatanging eksepsyon lamang. Kung ganun nga, maaari nating itong ituring bilang isang pambihirang anomaliyang kultural. Ngunit limitado lamang. Ang problema ay hindi ganoon ang kaso. Kapag pinalawak natin ang pananaw, makikita natin na ang ideya ng kaalamang natanggap at hindi nilikha ng tao ay matatagpuan sa marami sa mga pinakamatandang sibilisasyon. Sa mundong Indo-Aryan, ang mga tekstong Veda na mas matanda sa tradisyong Irani at maipepetsa sa ikalawang milenyo BCE ay tumutukoy sa kaalaman gamit ang isang tiyak na termino. Shruti. Ang ibig sabihin nito ay ang narinig, hindi isang bagay na inimbento, kundi isang bagay na pinakinggan at naipasa na noon pa man. Sa Sumerian na sibilisasyon, isa sa pinakamatandang may tala, hindi itinuturing ang batas, teknolohiya, at pagsusulat bilang tagumpay ng tao. Mga teksto. Ang mga kaalamang ito ay iniuugnay sa isang panlabas na pinagmulan na kinakatawan ng mga figura tulad ni Enki. Siya na nagbigay sa sangkatauhan ng mga prinsipyong kailangan para sa sibilisasyon. Hindi rin ito natitigil kahit lumipat tayo sa labas ng malapit na silangan. Sa pre-Kolumbianong sibilisasyon, si Quetzalcoatl ay kilala bilang tagapagdala ng kaalaman na dumarating, nagtuturo at nawawala. Hindi pa bago-bagong Diyos. Nagbabago man ang wika at simbolismo, pero pareho pa rin ang estruktura ng kwento. Paulit-ulit ang pattern na lumalabas. Madalas ikwento ng sangkatauhan sa iba't ibang lugar at panahon na ang kaalaman ay hindi talaga kanila kundi ipinasa lang sa kanila. Hindi lang sa mga teksto, kundi naitala rin ang pamana sa mismong material. Kung pagmamasdan natin ang ilan sa mga malalaking arkitekturang gusali ng sinaunang panahon, mapapansin natin ang isang katangiang mahirap baliwalain. Hindi ito mukhang resulta ng mga paunang pagsubok, kundi ng isang kasanayang hinog na sa sinaunang Iran. Sa Persepolis, makikita ang eksaktong paglililok, makinis na ibabaw, maayos na pagkakabit, at mahusay na pamamahala ng malalaking bato. Sa kabila ng mundo, sa Andes, makikita sa Sacsayhuaman at Ollantay Tambo ang parehong antas ng kontrol sa material. Mga poligonal na blok na eksaktong magkadikit, komplikadong ibabaw at sukat na walang puwang para sa biglaang paggawa. Parang bihasa sa parehong gramatika ng bato ang mga taong pinaghiwalay ng karagatan at libong taon. Minsan, ang pamana ay makikita hindi lang sa teknik kundi pati sa mga iconographic na detalye na parang pirma. Sa Mesopotamia, ang mga Apkallu, tagapagdala ng sibilisasyon, ay madalas inilalarawan na may hawak na maliit na bag na may kalahating bilog na hawakan. Makikita rin ang parehong bagay sa mga kamay ng banal na figura sa Mesoamerica at sa mga haligi ng Göbekli Tepe sa Anatolia na mahigit 11,000 taon na ang nakalipas. Hindi ito pangkalahatang simbolo kundi isang tiyak, inuulit at madaling makilalang detalye na lumalampas sa kontinente at panahon kahit walang tinatanggap na malinaw na paliwanag. Napapansin natin na maraming sinaunang sibilisasyon ay hindi lang nagkukwento ng natanggap na kaalaman, kundi ipinapakita rin ito sa kanilang mga likha. Ang mga pagkakatulad na para bang sinusundan nila ang iisang orihinal na modelo. Kung ang kaso ng Iran ay isang hiwalay na pangyayari, maaari nating itong ituring bilang isang pambihirang lokal na anomalya, ngunit hindi ganoon ang kaso. Kaya napipilitan tayong itanong ang isang tanong na madalas iwasan ng historiador, hindi dahil irasyonal ito, kundi dahil mahirap sagutin. Kung sa Iran at iba pang lugar, itinuturing ang kaalaman bilang pamana at hindi tuklas ng tao, saan ito nagmula? Ang pinakakaraniwang sagot ay isa itong normal na ebolusyon ng mito. Ngunit ang lumalabas sa mga teksto ay hindi hugis mito. Hindi ito nagkukwento o naglalarawan ng mga Diyos at hindi rin nagpapaliwanag gamit ang simbolikong naratibo. Sa halip, inilalarawan nito ang abstraktong kaayusang walang kinikilingan, umiiral bago at hiwalay sa tao.
At ito ang dahilan kung bakit hindi sapat ang paliwanag na ito. Ang isa pang sagot na madalas ibinibigay ay na ang lahat ng ito ay nagmula sa isang mahabang oral na evolution na ngayon ay nawala na. Tiyak na posible ito, ngunit hindi pa rin ito sapat na sagot. Kung ipinaliliwanag man nito paano napanatili ang kaalaman, hindi nito na ipapaliwanag paano ito agad lumitaw sa ganap na anyo. At hindi rin nito ipinaliliwanag kung bakit ito naaalala bilang tinanggap at hindi bilang binuo. May natitirang ikatlong palagay, pinakamahirap hawakan ngunit pinakaakma sa ating napansin. Ang ibang sinaunang sibilisasyon ay hindi isinasalaysay ang pag-usbong ng kaalaman, kundi ang baluktot na alaala ng pakikipag-ugnayan. Hindi kinakailangang mga Diyos sa relihiyosong kahulugan, hindi rin kinakailangang mga sobrenatural na nilalang, kundi isang bagay na dahil sa antas ng pag-unawa, organisasyon o pananaw sa mundo ay nakita bilang panlabas at nakahihigit. Sa ganitong pananaw, si Zoroastro ay hindi tagapagtatag o tagapamagitan, ang asa ay hindi metapora, kundi natitirang konsepto ng modelo ng realidad na nabuo noon. Ang kawalan ng himala ay hindi kakulangan kundi bunga. Hindi na kailangan ng himala kung alituntunin ang ipinapasa. Marahil ang nagpalaganap ng kaalamang ito ay hindi rin kayang gumawa ng himala dahil hindi siya banal, kundi simpleng nagpapasa lamang ng kaalamang tila banal. Siyempre, hindi rin madaling isantabi ang palagay na ito dahil ipinaliliwanag nito ang tatlong bagay na kapag pinagsama ay nananatiling hiwa-hiwalay kung hindi. Ang biglaang paglitaw ng mga ganap na konsepto, mga tagapagpasa na walang naitatag at paulit-ulit na pag-alala sa kaalaman bilang pamana. Ang pagtanggap sa posibilidad na ito ay pag-amin na posibleng magkaiba ang pinagmulan ng sibilisasyon at kaalaman. At ito ay maglilipat sa simula ng ating kasaysayan ng mas malayo pa kaysa sa nakasanayan nating isipin, marahil basta sa labas mismo ng tao. Ngayon, nagdagdag tayo ng bahagi sa larawang matagal ng tila hindi magkatugma. Isang pahiwatig na konektado sa iba pang nasuri na nagtutulak sa atin na muling tingnan ang ating nakaraan. Hindi bilang isang mabagal na kusang pagbuo, kundi bilang isang kwento ng mga pagpapasa, pamana, at mga kaalamang ganap na. Mga kaalaman na nagpapahiwatig ng isang hindi komportableng posibilidad na ang simula ng ating sibilisasyon ay hindi kapareho ng simula ng kaalaman at na mayroong isang bagay na mas matanda pa ang nauna sa lahat. Nasa inyo na ang tanong, paano ninyo ipapaliwanag ang mabilis at kakaibang pag-usbong ng kaalaman at pananaw sa realidad? Ipaalam ninyo sa amin sa mga komento. At kung nagustuhan ninyo ang video, mag-subscribe kayo sa channel, i-share ito, at patuloy kaming i-follow sa iba pa naming social media channels, kung saan ipinagpapatuloy namin ang aming trabaho ng walang limitasyon ng platform na ito.